Hindi po masamang suriin ang relihiyon kung sila po'y nasa katotohanan o sila po'y nasa katwiran. Napakahalaga pong magsuri. Inuulit ko po, hindi po basihan kumo di umano nakakapangaral, nakakapagpalayas ng mga demonyo, gumagawa ng mga kababalaghan, ay ito na po yung basihan upang ikaw ay maligtas. Ayon po sa nasusulat, ayon po sa ating binasa, sinasabi po doon, sinabi sa huli, sa 23 ng Mateo 7:23, hindi ko kayo nangakilala o hindi ko kayo nakikilala. Kung inyo pong papansinin, sila po'y nangaral. Sila po ay nagpalayas ng demonyo sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. Pero ano pong nangyari? Pinagsalibihan sila, hindi ko kayo nangakakilala. Kaya, ang ibig sabihin, dapat tayong magsuri. Dapat po natin alamin, suriing mabuti, kung ano po yung relihiyon ng sinasamahan mo. Hindi ka ba isa sa mapapahamak? Dahil alam po natin sa kasulatan, 15:14 ng Mateo na sinasabi po doon, ang bulag umakay sa bulag, ay kapwa sila mga huhulog sa hukay. Amen? So ibig pong sabihin, ikaw, kahit tagapakinig ka lamang sa inyong relihiyon, meron kang pinapakinggang mangangaral, hindi di umano siya sabihin mo sa iyong sarili, ligtas na ako dahil yung tagapangaral namin magaling mangaral, magaling magturo, magaling makipagdebate. Hindi po yon, mga kaibigan, ang basihan. Ano pong sabi? Alamin natin, suriin natin sino po yung mga bulag na taga-akay. Kapag bulag ang iyong tagapangaral, ibig sabihin ikaw ang nakikinig ay kasamang mapapahamak o ibig sabihin magiging walang kabuluhan ang iyong pananampalataya. Kaya po, itatanungin po natin, sino po itong mga hindi bulag na taga-akay o totoong tagapangaral? Natural, mga kaibigan. Doon po natin makikilala at matitingnan ang pagtuturo kung sino po yung mga tagapangaral na hindi bulag. Sinabi niya doon sa Mateo 7:21-23, sabi ng Panginoong Diyos sa dulo sa 23, hindi ko kayo nangakikilala. Kaya ito po'y malaking palaisipan at malaking katanungan para sa ating nagsusuri sa tamang relihiyon o tamang pananampalataya. Mismo ako na nangangaral, na nangangasiwa dito sa mga tupa ng ating Panginoong Jesucristo, sinisiguro ko na dapat sumandal tayo sa katotohanan. Dapat sumandal tayo sa salita ng Diyos upang hindi po tayo malinlang. Ganun lang po. Ganun lang po. So ito po yung tanong, napakahalagang tanong na dapat malaman ng lahat. Doon po sa dulo ng 23, sinabi po ng ating Panginoong Diyos, hindi ko kayo nakikilala. Kayong mga gumagawa ng masama, nangangaral, nagpapalayas ng demonyo, nagpapagaling ng mga sakit, pero invalid po ang lahat ng ito dahil hindi sila nakikilala. Napakasimple lamang po ang ating dapat tanungin sa Diyos. Lord, kami po ay sasama. Kami po ay aanib sa relihiyon o sa mga tagapangaral mo na iyong nakikilala. Yun po ang magandang tanong, mga kaibigan. Sa lahat po na nagsusuri, yun pong napakagandang tanong natin sa Diyos kung sino po ang kanyang mga nakikilala. Ibig sabihin, pag nagpahayag ang Diyos na meron siyang mga nakikilala, dapat ang bawat tao, dapat ang bawat relihiyon, dapat ang lahat na nagsusuri, hanapin natin yung mga tagapangaral nga na nakikilala ng Diyos, doon tayo sumama sa kanila sapagkat sila po ay hindi po mga bulag na taga-akay dahil sila'y nakikilala nga ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya ito po'y malaking palaisipan. Ang banal na kasulatan ay kumpleto po ang mga kasagutan. Kaya ito po, mga kaibigan, ibibigay ko po yung verse kung sino po yung mga nakikilala. Ngayon, pag sinagot ng Diyos, pag nasusulat,
ay wala po tayong magawang laban sa katotohanan, kundi sumang-ayon o sumunod. Amen? Yun ang sinabi ni Apostol Pablo sa 1 Corinto, na dapat ang kasulatan, dapat nasusulat, doon tayo sumandal, dahil ito'y pangako ng Diyos na kailanman hindi mababali. Sundin natin para tiyak na tayo'y maligtas. 7:21 ng Mateo, di lahat ang tumatawag sa aking Panginoon, Panginoon ay papasok sa karya ng langit, kundi yaong lamang sumusunod. Kaya kung ikaw ay totoong tupa ng ating Panginoong Jesucristo, sundin mo. O ikaw totoong nagsusuri, sundin mo ang kanyang utos. Kaya ito po yung tanong natin. Sino po yaong nakikilala ng Diyos? Alam kong merong kang palagay, pero hindi po yan ating basta-basta pinapaniwalaan. Kahit sinong tao magsabi, ako yung nakikilala, kami yung nakikilala ng Diyos. Pwede kang magsabi. Pero mas kapani-paniwala, sundin natin ang sinasabi ng ating Panginoon kung sino ang kanyang nakikilala. Kaya ito po, dito po sa aklat ng Juan, Kapitulo 10, versikulo 21, ito po yung sagot ng matagal na ninyong tinatanong o naming tinatanong, at salamat sa Diyos, ito ang kanyang binigay na salita. John chapter 10, verse 27. Dinirinig ng aking mga tupa ang aking tinig. Pakinggan po ninyo. Ang mula sa Diyos ay nakikinig ng salita ng Diyos. Ngunit hindi kayo mula sa Diyos, kaya hindi ninyo pinakikinggan ang salita ng Diyos. Kung ikaw ay mula sa Diyos, pakinggan mo ito. Dinirinig ng aking mga tupa ang aking tinig, at sila'y aking nangakikilala. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Ano po ang inyong napakinggan? Sino po ang nakikilala ng Panginoon? Walang iba po, kundi mga tupa ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya po, ang pangalan ng relihiyon na aming itinala ay nandyan po yung mga tupa. Dahil yun po ang nasusulat. Dahil yun po ang sinasabi ng kasulatan na ang kanyang nakikilala ay ang mga tupa ng Panginoong Jesucristo. Kaya hindi na po kami umanib sa ibang relihiyon. Hindi na po kami umanib na nagsasabi na di umano sila daw po yung una, sila daw po yung tunay na relihiyon, ito po yung pangalan na dapat ilagay. Ay hindi po. Kasi ang basehan namin sa Mateo 7:21 hanggang 23, nangaral ng salita ng Diyos, nagpalayas ng mga demonyo, gumawa ng kababalaghan sa kanyang pangalan. Ngunit bakit sila pinagsabihan ng Diyos? Hindi ko kayo nakilala. Kaya tinanong natin sa Diyos, sino yung nakikilala? Sinagot niya, John 10:27, yung nakikilala niya mga tupa. Kaya ang pangalang inilagay namin, mga tupa o sheep, nandyan po. Dahil sila lang po ang kinikilala ng Diyos.